context for today, our sermon for today is Jesus is our hope to transform and have eternal life. Naniniwala kayo, si Jesus lang ating pag-asa? At si Jesus lang makapag-transform ng buhay natin. Sabi ko nga, kahit ano pang sabihin mo, oh, I'll change now because it's already New Year, it's already 2026. If Jesus is not in your life, nothing will happen. Okay, pwede mong sabihin, mag-change ka, but the important thing is to transform. Amen? Unless hindi ka nag-transform, you cannot see the glory of God, yung kanyang grace. Kaya sabi niya dito sa binasa natin, let's remind all of you, minsan pa, no? Are you listening? Amen. Sa mga tweet sa pamamagitan ng isa lamang paghandog ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. So wala nang ibang handog kundi ang ating Panginoon Kristo. Isa lamang. Hindi na tayo pwede mag-offer kung ano-ano pa man. Only, He offered Himself. And we are already rescued, no? Sa ating mga kasalanan. He already redeemed us by only one offering. Siya lang. Ang sarili niya, in-offer na niya. Kahit anong offer ng mga tao, hindi na alis ang kasalanan nila. So, even as now, even sa panahon ngayon, kung ano-anong in-offer natin to cleanse our sins, but it's nothing. No? Walang magagawa ang mga offering natin. Nothing wrong with the offering. Hindi ko sinasabi kung tayo mag-offer, wala yan. But, always think, dahil sa paghandog sa lamang ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi niya, are you listening? Amen. Ang magiging tipan ko sa kanila, pagdating ng araw na yun, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanila mga puso ang ating mga utos. Kaya, kung gusto niyong maukit sa ating mga puso, ang kanyang salita, we always read the Bible. Read always the Bible, no? At sabi pa niya, no? Iukit ko sa mga puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. So how can His Word be transferred in our mind? O kaya itatanim niya, no? Kung hindi natin babasahin ang kanyang salita, kung hindi tayo makikinig ng kanyang salita. At kanya rin sabi pagkatapos, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan. Sa English maganda, sabi niya, their sins and lawless acts I will remember no more. Ganun nyo, no? Kung tayo tatanggap sa Kanya, kung i-receive natin siya, kung i-accept natin siya, lahat ng kasalanan natin nagawa, gano'n ang kabigat siya, He will remember no more. Ang sabi niya sa kanyang salita, Hebrew 10 verse 17. No? So, napakabait na natin Panginoon Yesu Cristo. Kaya lang, sa panahon ngayon, there is a misconception. Pag sinabing misconception, yung paniniwala natin, nag-iiba. Diba? There's a misconception. Yung iba, misconception sa pagiging religious, pagiging Christianity, pagiging Catholic, o ano pa mga religion, no? There's a misconception. Bakit? They can always think that they will do their own way to earn the salvation. Kailangan gawin ko ito para magkaroon ako ng ticket, magandang heaven. Kailangan ko gawin ito para darating ang araw, mamatay ako at pupunta ako sa langit. No, that is a really misconception to all religious people or to all Christian people pag inisip na rin nila yan. Wala kang magagawa sa sarili mong kaligtasan. Even though you do everything, wala kang magagawa. Kahit magpaabuti ka pa araw-araw, kung hindi mo ina-acknowledge yung finished work ng ating Panginoong Jesucristo, yung ginawa niya para sa atin, wala rin mangyayari. Kahit gawa ka ng gawa. Kaya nga nung namatay si nanay, no? Nung namatay si nanay, every day, meron kaming misa. Yung papamisa yung misa ko. So, I'm only observing the mass, no? Hindi ko naman kino-condemn ako, basta hindi lang ako nagsasalita. Kasi it seems like yung ibang tao, napansin ko, parang pag naglilingkod na sila dun sa misang yon, parang ang buhay nila parang kumpleto na, yung parang pag nagbigay sila, kaya nagpuri sila, kaya nag-serve sila, parang
yun na yun, yung bang, meron na silang ticket, papuntang heaven. No, papuntang heaven. But, no, in Ephesians 2, verse 8 to 9, no, sabi niya, by His grace we have been saved. No? To our faith to our Lord Jesus Christ, not by our works. Amen? Not by our works. Kaya hindi sa gawa natin tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ephesians 2:8-9, no? Kundi sa gawa ng ating ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga merong, bago mo malalaman yung good news, kailangan malaman mo muna yung bad news sa buhay natin. Ano yung bad news? The bad news is this, no? Ang bad news, alam mo rin yung bad news? God is holy, God is perfect, God is righteous, and God is just, no? Subalit, no? Ang sabi niya sa Romans 3:10, no? Sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. Maski sino sa atin, maski sino, kahit pupeta pa niya, walang naging righteous sa mata ng Diyos. Siya lang talaga ang righteous, no? So, sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. At lahat tayo ay fall short in the glory of God. So, kaya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya, ang bad news dito, no? Ang bad news dito, we are all sinner. Wala tayong karapatan, kahit ano pang gawin natin. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan without Jesus Christ in our life. Amen? Amen. So, kaya, no? Bakit pa dumating natin pa ng Yesu Cristo para ano ba yan? Ialay niya ang kanyang sarili. Sabi nga dito sa isang pag-aalay lamang, tayo tutubos. Bakit pa siya dumating dito kung kaya rin natin palang tubusin ang ating sarili sa kasalanan? Amen? Kung kaya rin palang natin na sundin ang mga laws without Him, bakit pa siya dumating at tinubos tayo? Because, ito nga, yung Romans 3:23, for all have sinned and there is no righteous in the eyes of God. No one. Only God is perfect. Only God is holy. And only God is just. Kaya dumating natin pa ng Kristo. Yung mga laws, they are always reminding us how sinful we are. Yung mga laws, how sinful we are. But we cannot save ourselves for any sins that we have. Only our Lord Jesus Christ. Kaya dumating siya dito. Yun ang pakatandaan nyo. Kaya, yun ang bad news. Romans 3:10, no? There is no one righteous, not even one. And Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And Romans 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang good news, sabi sa Bible, Christ died for our sins and He lived again after 3 days. No? And He is already sitting in the right hand of our God the Father. So, ang good news doon, dumating natin Panginoong Yesu Cristo at sinave tayo. Yun ang makatandaan natin. By our own, we cannot save ourselves. Kahit anong paggawin mo, paglilingkod sa araw-araw, sa buhay natin, hindi natin kayang salba ang ating sarili. Are you listening? Yes. So, ito pang kabutihan ng Diyos sa John 1 verse 12. Yet to all who receive. Sabihin niyo, yet to all who receive. Ang tumanggap sa Kanya, no? To those who believe in His name, He gave the right to become children of God. John 1:12. So, lahat pala na tumanggap sa ating Panginoong Yesu Cristo, lahat pala na naniwala sa Kanya, we have the right to become the children of God. Napakasalanan natin, tapos magiging tayo ng Diyos, ng kataas-taas ang Diyos na hindi man siya perfect, siya holy, siya just. Tapos bigla tayong magiging anak, napakasama natin sa buhay natin. So that's the goodness of God. He is holy forever. By His goodness, no? Sa Kanyang kabutihan tayo naligtas. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, no? Lagi natin isipin, without Jesus Christ in our life, kahit paano gawin natin, wala tayong kaligtasan. Jesus is only our hope to transform and have eternal life. So kaya kung wala si Kristo sa buhay natin,
kahit ano pang gawin natin sa buhay natin, walang mangyayari. Walang mangyayari. May papatutuwa ako sa inyo. Gusto nyo? Makamit mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo kung wala sa si Kristo, wala kang magagawa. Merong isang vlogger, o yung mga vloggerista rito, yung mga vlogger dito na gusto ng vlogger. May isang vlogger, ang pangalan niya, mamaya ako magsasabihin pagkatapos ko siya kinuwento. Ang pangalan niya, mamaya ako magsasabihin, no? Siya ay, I'm not sure if 18 million followers or 8 million followers. He's receiving a lot of money. He's buying a lot of cars. Lahat ng kamag-anak niya, binibigyan niya ng trabaho sa kanya at binibili niya ng mga sasakyan. Subalit, one day, nagkaroon siya ng depression. Nasa kanya na lahat, tumatanggap siya lahat ng pera, nabibili niya lahat ng kanyang mga gusto bilhin, mga sapatos, mga kotse, mga damit. Kumakain sila sa iba-ibang restaurant na mamahalin. At sikat siyang vlogger. Parang kung titignan mo siya, kung magpatawa siya, parang talagang masaya sa buhay niya. Alam niyo no, ang saya pala sa buhay. Diba, may pera ka. Okay, masaya ka. Subalit, no? Ang peace pala, hindi nakukuha sa mga material na bagay. Ang kaluluwa mo ay nalulungkot. Ikaw, habang yung physical na appearance mo, masaya. Alam niyo ang depressed? Ang depression ng tao, ang depressive, ibig sabihin, no? Yung iniisip mo yung mga nakaraang nangyari sa'yo, hindi mawala sa isip mo. Ang stress, yung iniisip mo, yung darating na hindi pa nangyayari sa buhay mo, iniisip mo na, sinasabi mo, ano kayang mangyayari kung hindi ako makapag-asawa? Ano kayang mangyayari kung wala akong trabaho dito sa Hong Kong? Ano kayang mangyayari sa mga anak ko kung hindi na ako nagtatrabaho? Hindi pa nangyayari sa buhay mo, that's stress. Iniisip mo na. And anxiety, kung anong nangyayari sa ngayon. Anxiety. Halimbawa, ano kaya lulutuwang ko sa amo ko samantalang nandito ka, nakikinig ako ng salita ng Diyos. Ano kaya gagawin ko bukas Monday? Saan kaya ako mamamalengke? Ano kaya mamamalengke? That's anxiety, you know? Ay, yung anak ko, mag-aaral na bukas. June na pala, first day. Ano kaya nabibigay mong bawang, ganyan. So, kaya ang depression, no? Ang depression, iniisip mo yung mga nangyaring, hindi mo makakalimutan balik sa'yo. Yung masasama nangyayari. Ang stress, iniisip mo kung ano yung darating na mangyayari sa'yo na hindi pa man dumarating. At ang anxiety, ito yung mga nangyayari sa ngayon na hindi ka makalaya-laya. So, lahat na ito, depressed, stress, anxiety. Pag wala si Kristo sa'yo, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. You always aburido. Alam niyo yung salita ng aburido? Lagi kang aburido sa buhay mo. Sabihin mo sa kanyang katabi, sister, huwag kang maging aburido. Sister, huwag kang maging aburido. Alisin mo yung depressed. Alisin mo yung depressed. Yung stress. At anxiety sa buhay mo. Anxiety sa buhay mo. Magtiwala ka kay Jesus. Amen. Ano sabi? Amen. So, yun lang. Trust in the Lord, our Lord Isa lang Jesus naman ang Christ. makastress sa tao, yung pera eh. Simula dumating sa Hong Kong. Kaya nga sinasabi ko, yung vlogger na sinasabi ko sa kanya, nasa kanya na lahat ang pera. Sobrahan na. Nabibili na niya lahat. Subalit, ba't pa siya na-depress? Ba't pa siya na-stress? Ba't nagkaroon pa siya ng anxiety? Because without God, kahit nasa iyo na lahat, without Jesus Christ in your life, kahit nasa iyo na lahat, kunwari, masaya ka physical, kunwari, masaya ka present, pero yung kaluluwa mo umiiyak, wala ka pa rin kapanatagan. Wala ka pa rin peace of mind sa loob-loob. Yung kaluluwa mo nagdurusa. Kahit sabihin mong masaya ka sa harap ng camera, kahit sabihin mong nagpapatawa ka sa harap ng camera, kahit sabihin mong umiiga ka sa mga pera, kahit sabihin mong nabibili mo lahat ng gusto mo. Subalit, ang kaluluwa mo naman nagdurusa. Dahil wala sa iyo si Kristo. Amen? Nothing wrong with the money. Nothing wrong with the material things. Huwag ninyo isipin na si Brother Rico, masama daw magkaroon ng pera. No, I'm not saying that. I'm saying nothing wrong with the money if you blessed by the Lord. Nothing wrong with the material things. But ang sinasabi ko sa inyo, huwag mong ipalit si Kristo sa mga pera. Kung meron ka mang pera na marami, mga material na bagay na marami, just thanks God.
sabihin mo sa Kanya galing yan. Hindi sa'yo galing yan. Amen. Whatever you have, small or big, it's from the Lord. Amen. Kaya niya alisin yan, kahit billions pa. In a seconds, kaya niya alisin. Tulad doon, si Sir David, tignan mo, inalis niya. Ang dami niyang pero nung na-hospital siya, hindi na niya alam kung ano nangyayari sa buhay niya. Where's the money? Where's the material things? Amen? Pero kahit meron pa niyan, hindi ko sinasabing masama yung mga pera o material na things. Kung lagi mo pa rin pinasasalamatan ng Diyos, kung lagi ka pa rin nagtitiwala sa Kanya, kung lagi mo pa rin siya tinatawag sa buhay mo, nothing will happen to you about things. Always good things. Maganda nga, meron kang pera, meron kang kayamanan, pinasasalamatan ng Diyos. Kumpleto ka na. Mas daragdagan pa ni Lord kung anong meron ka. Amen? So kaya huwag tayong mainggit. Sabi sa Bible, huwag tayong mainggit sa mga taong umase, so wala naman Diyos na ganito. Subalit, pag tinira siya ng Diyos na wala siya Diyos, naku, hindi na niya alam kung magkano yung hawak niya, kung sino yung kaharap niya, kung anong nangyayari sa buhay niya, hindi na siya makatayo. Gusto ba natin mangyari yun, even though we have a lot of money? No. Kaya nga sabi ko kanina sa prayer ko, tumatanda na tayo lahat. Ako nga, minsan, ang dami ko na nararamdaman, subalit, nagtataka ako, no? Kaming tatlo ng mga boss ko, are you listening? Amen. Kaming tatlo ng boss ko, nagkita-kita kami, malakas kami pare-pareho. Ngayon, ako na lang tumatayong malakas sa kanila. Sila, yung isa, bedridden na, yung isa, lumalakad, ganyan-ganyan na lang, ganyan-ganyan na lang. O, tingnan ninyo, but, Brother Rico is still here. Malakas pa. Because of Faith. the strength that Jesus Christ gave me. Amen? Sabi niya sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who give us strength. Amen? Kaya kung wala sa si Kristo, nasa iyo lahat ng kayamanan, walang mangyayari sa iyo. Are you listening? Amen. So, nawa, ang lahat ng ito, no? Tumating po sa ating mga puso at isipan. Makamtan mo nga lahat ng pera mo, kapalitan mo, kaluluwa mo, sabi niya sa Lucas, no? Ang lahat ng ito ay walang kwenta. Walang kwenta. Pero kung nasa kay Kristo ka, lahat ng bagay na hilingin mo, hindi man marami, hindi ka man karamihan ng kayamanan, subalit, by the guidance and protection of the Holy Spirit, nandiyan siya, lagi kang malakas. Anong gusto mo? May pera ka o yung health mo, ano na? Worse na. Of course, yung kailangan healthy ka lagi. Amen? Kailangan healthy ka lagi. Huwag yung puro iniisip natin pera. Pero hindi natin iniisip yung nagbibigay ng pera. Ang iniisip natin yung binibigay, yung meron tayo, pero yung nagbibigay, minsan nakakalimutan na natin. Isipin mo muna yung nagbibigay, yung creator. Huwag yung creation niya, yung mga nilalang niya. Isipin mo yung creator. Pag inisip mo yung creator, sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Diba? Amen. So, kaya kailangan, lagi po tayong natututo sa salita ng Diyos. Without God, without Jesus Christ, we are nothing. Sabi niya sa John 15, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. John 15 verse 5, o something like that. Kung kayo hiwalay sa akin, sabi natin tayo ng Kristo, you can do nothing. Amen? Thank you, sir. Kaya wala kayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon Kristo. Lagi po natin isipin yan. Bakit ka nandiyan sa sitwasyon mo ngayon? Nahihirapan. Hindi ko sinasabi kung sino sa inyo. Hindi ko alam kung sino nahihirapan sa inyo. Bakit lagi kang nandiyan nahihirapan? Because you are thinking first the material things, not the giver. Think first the giver. Then, He will bless you a lot. Pero kung tinitingnan mo muna kung anong magagawa mo para magkaroon ka ng pera, hindi mo tinitignan kung sino nagbibigay, mas tinitignan mo kung anong magagawa mo, paano ka magkaroon ng pera o material. So how? Without Him. Kaya ako pinapatutuo ito dahil I experience all this. No? Hanggang ngayon, pinapapala ko ng gusto. Nung buhay pa yung mga magulang ko, hanggang sa mamatay sila, nakita ko kung gaano ako pinagpala ng Lord.
Amen? Amen. So palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. So ngayon, no? Jesus our only hope to transform and only hope to transform and have eternal life, no? Sabi niya dito, no? Dahil siya hope natin at He will transform our life, He understand you deeply. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus understand you deeply. Jesus understand you deeply. So Jesus sees beyond your words, He understand your heart. So kung ano man ang sinasabi mo, behind, maski magsabi ka pa ng ano pa ang kataas-taas ang gusto mong makamit, but He understand your heart. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng maraming pera. Bakit? Yung puso mo ba kung magkaroon ka ng pera, dudulog pa rin sa Kanya? Halimbawa, sabi mo, Lord, gusto ko kung magkaroon ng maraming pera para yung mga anak ko, mag-aaral ko, ganyan ito. Subalit, tatanungin ka ni Lord noon, pag binigyan kita ng maraming pera, no, yung puso mo ba ay sasamba pa rin sa akin? O makakalimutan mo na ako? Kaya dito, no, Jesus sees beyond your words, He understands your heart. So, laging iniintindi ni Lord ang iyong puso. Kung pagkakaloob niya kung anong gusto mo, subalit ang puso mo, tinitignan niya kung pagkatapos ng lahat na binigay ko sa iyo, kung yung puso mo mananatiling para sa Kanya pa rin. Sabi niya sa Psalm 139 verse 1, Psalm 139 verse 1 to 3, O Lord, you have searched me and you know me. You search my heart, Lord. Di ba may kanta na ron? Di ba? God, sabi niya siya, 139 verse 1 to 3, O Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. Sabi niya dito, no? Are you listening? Amen. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Pagkalugan natin para maliwanag. Ako'y iyong sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Diba? So, batid mo ang aking buhay, sabi niya. Ako'y sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Amen? So, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid o kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako yung nakikita, gumagawa man o hindi man, ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. So it means to say, wala po tayong may tatago, Amen. no, sa ating buhay. Lahat ng lihim natin, batid ng ating Panginoon, lahat ng inisip natin ng puso natin. Kaya nag-iisip ka pa lang kung paano magkaroon ng pera. Alam na ng Diyos yan. Amen. Kung anong kalihim-lihiman mo sa iyong puso, sa iyong isip, hindi nalilingid sa iyo yan, sa Kanya yan. Kaya kung ako sa iyo, no, instead na mag-isip ka ng lihim, o mag-isip ka ng kung anong pagkakuwatan na lihim, idulog mo sa Kanya. Amen. Lord, ito, 139, gawin mong prayer. Oh Lord, you have searched me and you know me. You know when I sit and when I rise. Alam niya kung paano, kahit nakaupo ka dyan, kahit tatayo ka, alam ng Lord yan. So, kaya, kung ako sa'yo, gawin mong panalangin to, instead na mag-isip ng kung ano-ano, Lord, batid mo ang aking buhay, sinisiyasat mo ang aking puso, ang lahat kong lihim, Yahweh, alam mo. So, ang lahat ng gawain ko ay sa iyo hindi naliligid. So ikaw na kung bahala kung anong kailangan ko. Amen? Para ka nakikipag-usap sa tao. Ikaw na kung bahala, Lord, kung anong kailangan ko. Dahil wala naman pala akong may tatago sa iyo eh. Alam mo naman pala yung isip ko eh. Alam mo naman pala yung dapat, ang kailangan ko eh. So ano pang kailangan kong isipin? Mag-isip ka lang, paano ko kaya napapayaron ko, mga anak ko, nahirap ako, yung sweldo ko, ganito lang. Bakit ka nag-iisip na ganyan? Ang nagbibigay ba sa buhay mo, may limit ba? Wala, unlimited siya kung magbigay. Bakit iniisip mong may limit? Ang isip mo may limit. Ang iniisip ng bawat isa sa atin, may limitasyon tayo. Subalit, yung nagbibigay sa atin, walang limit. Kaya kung ano man yung bumabagabag sa ating puso at isipan, basahin mo ito once, Psalm 139 verse 1 to 3. Siyang nakakalam kung ano yung kailangan mo. Siyang nakakalam kung anong problema mo, yung isip mo, yung puso mo. Kahit malayo ka
ka sa Kanya, alam niya kung anong kailangan mo. Kesa sa, may ma-depress ka na dyan, may stress ka na dyan, magkakaroon ka na ng anxiety sa buhay mo, sa kaisip, subalit isa lang palang solusyon. Ito lang palang solusyon. Psalm 139:1-3. Oh, Lord, ikaw pa lang nangalan ng lihim ko sa buhay. So, sa ito na po pinagkakatiwala na, that's it. Pero kung sasabihin mo yun, kailangan buong puso kang magtitiwala sa Kanya. Hindi ka nagagawa. Kasi yung iba, ano ba, 80% nagtitiwala sila sa Diyos. Pero yung 10%, sa kanilang buhay pa rin sila nagtitiwala. No, God, He wants to surrender our whole life to Him. 100% magtiwala ka sa Kanya. Pag niliis mo yung 10%, ibig sabihin, meron ka pa rin pagtitiwala at doubt sa iyong sarili. Doubt kay Lord. Kasi, yung 10% na yun, akala mo, kaya mo pa rin solve ang problema mo. Hindi pa rin. Si Lord pa rin ang makakasolve. Kaya, no, sabi niya, He understand you deeply. Kaya, sabi niya sa Matthew 10:30, and even the very hairs of your head are all numbered. Maging ang buhok ninyong bilang na lahat, no? Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kahit ang buhok-buhokan mo, alam ng Diyos. Yung pa kaya problema mo dinadala ngayon na hindi alam ng Diyos. So, He understands you deeply. So, basahin niyo yan. Psalm 139, verse 1-3. Yan ang solusyon. Hindi yung magkakaroon ka na depress sa kaisip at saka stress at saka anxiety. Ayaw naman ni Lord John. Gusto niya, bigay mo na sa Kanya instead na magkaroon na ng ano. Amen? Number 2, He accepts you completely just as you are. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, Jesus accepts you who you are. Ano mang itsura mo? Ano mang ginawa mo? Accept ka pa rin ni Jesus. Amen? So, hindi siya kumikiling. Kung sino ka man, accept ka ni Jesus. Kahit gano'n makabigat ang iyong kasalanan. Jesus accept you as you are, but never leaves you as you are. But never leaves you as you are. Ina-accept ka niya as you are, but hindi ka niya pababayaan as you are. Basta lumapit ka sa Kanya. Amen? Ganun siya mabuti. Ina-accept ka kahit gaano ka magkasama, kahit gaano ka makarumi, kahit hindi ka man nagtitiwala sa Kanya. Pero hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya iiwan as you are. He will not leave you or forsake you as you are. So, sabi niya, John 6:37, John 6:37, are you listening? Lalapit sa akin lahat ng binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino man lumalapit sa akin. Kaya daw, sino man ang lumapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Amen? Hindi ka itataboy kahit sino ka man, basta lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Romans 5:8. Romans 5:8, ano sabi niya? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. No? Ngunit ipinadaman ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nung mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, meaning, His acceptance is not based on our perfection or performance. Kahit anong ginawa mo, kahit minsan-minsan ka lang umaten tuwing linggo, kahit madalang ka lang umaten sa kanyang gawain, kaya hindi tinitignan ni Lord kung ano ang meron ka, yung performance mo o kung sino ka man. It is not based on our perfection or performance kung paano ka tignan ng Lord. Kung nga makasalanan tayo, minahal niya tayo, ngayon pa kaya at tinanggap na natin siya. Amen? Kung makasalanan tayo, binigay na niya kanyang buhay para sa atin. Tinanggap niya tayong buo. Ngayon pa kaya tayo lumalapit sa Kanya, pagpapakumbaba. We surrender our life to Him. Sabi niya sa Matthew 11:28, come to me, all who are weary and burdened. I will give you rest. Sabi sa Tagalog, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. O lahat na hindi pa
lahat ng mga aburido pa hanggang ngayon, lumapit po kayo sa Kanya. Ito yung dapat kay vlogger Sir David dapat lumapit siya. Meaning, He welcomes your heavy heart. Meaning, no? Ibig sabihin, kung meron kang heavy heart, He welcomes you. Meron kang anxiety, He welcomes you. And struggle without judgment, He welcomes you. Whatever you have. So, sabi naman niya, no, come to me, all of you are weary and burdened, and I will give you rest. Ngayon, hanggang ngayon, kung naguguluhan pa kayo, kung ano man meron kayong karamdaman, burden sa financial, sa pamilya nyo, sa employer nyo, kung ano man ang merong burden kayo, lumapit kayo sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, Psalm 139 verse 1 to 3, we cannot hide anything from God. He knows us. He search our life. He search our heart and mind. So bago ka magkaroon ng anxiety, depression, stress, ilapit mo na sa Kanya yan. Nag-iimbit ang ating Diyos. He accepts you completely. Pag sinabing He accepts you completely, walang ano yun, walang doubt yun, walang ano pa mang, hindi kasi hindi ka pa nakapag-communion, hindi ka pa nakapag-confession, hindi. He accepts you completely if you surrender completely. Amen? Amen? Amen. So, number 3, He transform your thinking. Sabihin mo sa iyong katabi, He transform your thinking. Transform your thinking. So, Jesus changes the way you think. And your life starts to change. So, kung ang buhay mo hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ang pag-iisip mo hanggang ngayon, ganyan pa rin. Only Jesus can change you. Thinking. Nobody. Even sabihin mo, magbago na yung isip ko, ganito. So, sa Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but transform by renewing of your mind. Sabi niya, then you will be able to test and approve what's God's will. What's God's will is good, pleasing, and perfect will. Amen? Kaya huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mamatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Huwag kang mag-isabay sa agos ng mundong ito. Kasi yung iba, alam niyo, marami sa atin sa Pilipinas, sumasabay sila. Paano sila sumasabay sa agos ng mundo? Ba't yan? Noon, class ko lang yan, kapitbahay ko lang yan. Wala silang kapera-pera. Pero ngayon, dahil nag-vlogger siya, ang dami na ng pera. Paano mo kaya magagawa yung mga gano'n? So, you compare now yourself to him because gusto mo rin umayon sa agos ng mundo. That's not good. That's not good. Dahil gusto mo umayon sa agos ng mundo, you compare yourself to others. So, comparing ourselves to others is not good to God. Amen? Dahil lahat tayo, kung gusto tayong pagpalain, equally ang tingin niya sa atin. Walang mataas, walang mababa. He equally bless us kung lalapit tayo at sumusunod sa Kanya. Kaya maraming mga taong napapahamak dahil because of sa agos ng mundo ito at saka kanilang pag-iisip, hindi sila nag-iisip na ang Diyos lang ang pwedeng mag-iba ng isip sa iyo upang kung paano kanya i-bless. Paano kanya i-bless. Pag ang isip mo, transform mo. Sabi niya dito, no? Do not conform any longer to the pattern of this world, but transform by renewing your mind. Ano yung renewing your mind? Huwag kayong kumain sa takbong ito, sa takbo ng mundo ito, mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Hanggat hindi kayo nag-iiba ng isip, lagi kayo umaayon sa takbo ng mundo, lagi nagkikisabay, laging umaagos, nagkikisabay sa agos ng mundo, hindi ninyo makikita yung kalooban ng Diyos. Hindi ninyo mababatid ang kalooban ng Diyos. Kasi kung anong mabuti nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi natin makikita kung ano talaga ang mabuti para sa iyo, ang nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Pag sinabing talagang ganap, yung bang perfect will ng Lord, yung talagang ganap, perfect will. Kasi ayaw na ayaw ni Lord na pinapapalit mo siya sa mga ganung bagay.
Bakit? Sabi ni Lord, ako ang nagbigay ng lahat. Kaya naman kitang pagpalain. Bakit kailangan mo pa umasa sa mundo? Samantalang ang mundo ay puno ng kasamaan, puno ng kasalanan. Why you always trusting and you are always expecting any blessing from the world? Samantalang ako lang ang nagbigay dyan. Amen? Amen. So maraming tao napapamak dahil itinatalaga nila ang buhay nila sa mundo, sa mga mundo, sa mga nangyayari ngayon. Inggit sa mga vlogger na gusto nilang mag-vlog. Inggit sa mga taong umaasenso without God. Inggit sa mga taong bakit sila nakabili ng ganito na bakit ako hindi ako nakabili. So ayaw na ayaw ni Lord dyan. Hanggang hindi mo baguhin yung isip mong gano'n, you will not find His perfect will kung ano nakakalimutan sa Kanya. Pero kung binago mo yung isip, nag-iba ka ng isip, at sa Kanya mo tinalaga lahat, tignan mo, 120% babaguhin ang buhay mo. Amen? So sa Colossus 3:2-4, sabi niya dito, Colossus 3, verse 2-4, sabi niya, set your minds on things above, no? Not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. So, sabi niya sa Tagalog, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit. Nag-isip ba tayo ng bagay na panlangit? Minsan hindi. Hindi tayo nag-isip ng bagay na panlangit. Ang iniisip lang natin, no? Yung mga bagay na pang-lupa, ay pang-lupa. Tama ba yun? Mga bagay na panlupa. Sabi niya dito, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ano sabi sa 1 Corinthians 15, 17 verse 5 yun? Na ang na kay Kristo ay bagong nilalang na. Wala nang dating luma, kundi bago na siya. He's a new creation. Kaya yun. Kaya hindi na tayo yung dati. No? Sapagkat namatay na tayo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya, makakahati sa kanyang karangalan. Halimbawa, dumating si Kristo bukas, nahayag siya bilang hari natin. Siyempre, lahat ng mga binigay ang buhay nila sa kanya, kukunin niya, automatically lilipat papuntang langit. Subalit, ikaw na hindi nagtiwala sa kanya, hindi ka anak, siyempre nahihiwang ka doon. Gusto ba natin yung mga gano'n? Anytime, no? We do not know where Jesus comes again, no? Pero anytime, darating siya. Tapos ikaw maiiwan ka. Lahat ng nanampalataya sa kanya at tiwala, dadalhin ka sa langit. Gusto ba natin yun? Of course, hindi. Gusto natin buhay na walang hanggan na kasama siya, hindi yung buhay na walang hanggan na nasa impyerno ka. Masakit kaya nun. Wala. Kahit ano pa sigaw mo, Lord Jesus Christ, Lord, Lord, patawarin mo ako, nagsisisin ako. Wala na, it's too late na. Kaya nga sabi, yung mga tao sa mundo, millions chance they have, but they don't repent. Million chance they have, but they don't repent. The people in hell, even a single seconds, they don't have a chance. Hello? Kaya dapat, habang nandito tayo, isipin natin yun na marami tayong chance para magbago. Hello? Hi! So, number 4. Dalawa na lang. Lapit na tayo. Number 4. He gives purpose to your pain. Sabihin mo sa iyong katabi. He gives purpose to your pain. Jesus uses your pain for a purpose. Not to hurt you, but to heal you. Kaya kung dumaranas ka ng pain ngayon, no? May purpose si Lord dyan. May purpose si Lord dyan. He gives purpose to your pain. Tapos sasabihin ko, yung pain ko ba, nung nabubuhay si nanay ko, nagkaroon ng purpose? Hello? Kayo ba nung nabubuhay yung mga magulang nyo? Tapos namatay, masakit ba? Masakit, di ba? Subalit, yung pain na yon, may purpose ba si Lord doon? He gives purpose to your pain. Sabi niya dito, Jesus uses your pain for a purpose, not to hurt you, but to heal you.
Bakit? Ano ibig sabihin nun? Jesus uses your pain for a purpose, not to hurt you, but to heal you. Ako ba pwede kong sabihin, o nay, pagod na po ako sa kakapadala ng pera sa inyo. Alam naman ninyo na buong buhay ko binigay ko sa inyo. Hindi minsan hindi ko pinray yun, no? Even though, ito sasabihin ko sa inyo, even though you're not telling the Lord that you are already in pain, you are already tired, no? You are already tired. Sabi nga sa Psalm 139 verse 1 to 3, He knows everything in you, your heart, your mind. Kung napapagod ka lang niya, kahit hindi ka magsalita. Kung nasasaktan ka lang niya. Dinalangin ko ba kay Lord, na Lord, kunin mo na po ang mama mo kasi 34 years na po ako nagtatrabaho sa abroad. Ang lahat po ng, hindi naman lahat, ang sinusweldo ko po sa kanya, binibigay ko ito. Kunin mo na po siya, limisan hindi ko pinray yun. Subalit, no? Subalit. Ang sinasabi ko sa inyo, kahit hindi mo sinasabi, kahit hindi mo inisip, alam ng Lord ang buong katawan mo. Alam ng Lord ang puso mo. Alam niya kung may butuan na isang dyan. Alam niya kung yung heart mo malinis. Alam niya kung heart mo nasasaktan. Alam niya kung meron kang burden na dapat nang alisin. Kahit hindi mo pinipray yan, alam ng Lord yan. So, kaya, nung dumating yung time na last na yakap ko sa nanay ko, umuwi ko dito sa Hong Kong, no? Naisabi ko, pag-pray kita, palagi ko, sabi ko, itayin mo ko, sabi ko, babalik ako, sabi ko. Tapos sabi niya, kailan ka babalik, bilisan mo, sabi niya. So, sabi ko, bilisan mo babalik. Tapos, niyakap ko na siya, pinag-ikis ko na siya, binaray ko na siya, in the name of Jesus, ano po ang will ninyo sa mother ko, sa ito lang po siya pinagkakatiwala, ang naluluwa ng heart. Parang nararamdaman ko na rin kung ano mangyayari. So, after that, bumalik na ako sa Hong Kong. After 3 days, Sister Grace tumawag, video ko. Sabi niya, sabi niya, ito si Ma, nag-struggle. Yung nahabol na niya yung ulit niya. For the last breath, kami pa rin ni Sister Grace ang nasa tabi niya. For her last breath. Nung na-video niya yung lumabas na yung kaluluwa niya, tapos tumirik na yung mata, na-video niya yung. Kaya sabi ko, no, yung prayer ko, nang last na magkita kami 3 days, wala naman sa Hong Kong. Tapos, yun, binidyo niya, yung last breath niya, nag-start. Tapos nung gawin siya, tapos sumigaw na yung pamangkin ni Sister Grace, yung may triplets na anak. Mami, sabi niya, si Lola, wala na! Sabi niya, no? Sumigaw na narinig ko sa video. Narinig ko, Lola! Talagang nandun sila, Sister Grace, nandun siya, hawak-hawak pa ni Sister Grace yung kamay niya. Tapos alam mo yung ginawa nung pamangkin ni Sister Grace, yung may tattoo triplet, binuka pa yung bibig. Binabublo pa. Sabi niya, wag! Gusto pa niyang i-save, gusto pa niyang ibigay i-save yung last breath niya. Subalit, no? Pag ginawa ka na ni Lord, wala ka nang magagawa. Kahit ano pang gawin mo. So tapos nung nagano na siya, nakadilat pa rin yung mata, si Sister Grace, ginanin niya. No? Tapos nagbukas ulit, no? Tapos minsan pa ginanin niya. Yung pangalawang gano'n niya, sumaka na. Tapos yung pamangkin niya na sumigaw na wala na si Lola, sabi niya, nakanganga kasi. Yung patay pala, pag lumabas yung kaluluwa, nakanganga at saka nakamulalit yung mata. Nakanganga siya gano'n. So, kumuha yung pamangkin niya ng panyo. Tinali niya rito. Para mag-close yung niya. So, yun nga, sabi ko, no? Yun nga, misa, no? Meron tayong kabigatan sa buhay natin. Meron tayong daladalang gusto na natin i-release. Kahit hindi natin sabihin yan kay Lord. Minsan, siya ang gumagawa ng paraan niya. Alam na niya na pagod ka na. Alam na niya na may pain ka. Sa mga nangyayari mo. Subalit, minsan, hindi ka niya narinig na nagreklamo.
Minsan hindi niya narinig sa'yo na, Lord, pagod na po ako. Even though nakapagod tayo, pero minsan, hindi natin kaya sabihin eh. Hindi natin pwedeng sabihin. Bakit hindi natin pwedeng sabihin? Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Siya lang ang makakaib sa nagpagod tayo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kapatid mo. Hindi mo pwedeng sabihin kanino pa man. Even though to your wife, hindi mo pwedeng sabihin. Because, kahit sa asawa mo, hindi mo pwedeng sabihin. Kahit pagod ka na. Dahil, pag gano'n ang nangyayari sa'yo, ayaw mong sabihin, hindi mo pwedeng sabihin. Ibig sabihin noon, nagtitiwala ka sa Lord. Ibig sabihin noon, sa Kanya mo na inihahatang ng lahat. Amen, Lord. Sa Kanya mo na binibigay ang lahat. Kaya, darating ang araw, magugulat ka na lang. Yung pinoproblema mo, yung kabigatan mo, yung pain mo, bigla na lang niyang aalisin. Even though you're not telling it, you're not telling to Him. Alam niya. Wala, sabi nga, sa 139 verse 1 to 3, we cannot hide anything from Him. Kung pagod ka na ngayon, kapatid ko, na hindi mo masabi-sabi, kung may pain ka ngayon, hindi mo masabi-sabi, hindi ka makalaya, God knows everything of it. Alam niya ang lahat ng ito. He gives purpose to your pain. Kaya hindi mo sinasabi yan dahil alam niya, no? Alam niya na sa pamamagitan ng pain na yan, lalo kang tumatata. Amen. Lalo kang nagtitiwala sa Kanya. Lalo mong binibigay sa Kanya kung anong meron ka. Maraming namang tao masalita. Pagod na ako, kahit hindi. Pero may mga tao, hindi nagsasalita, kahit pagod sila, kahit may pain sila, hindi sila nagsasalita. Dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Maraming tao, salita na salita, pero hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Kaya don't worry kapatid ko sa Panginoon. Ano man yung pain mo ngayon, ano man yung dinaranas mo ngayon, even though you're not talking about it to the Lord, He knows it. He knows it. And there is a purpose to your pain. Ang pain na yan, ang purpose niyan, gagawin kang matatag lalo. Gagawin kang, ilalapit ka lalo sa kanyang paanan. Pero pagkatapos ng pain na yan, kukunin ni Lord at doon mo marirealize na napakabuti niya. Sa kabila ng dinanas mong pain, sa kabila ng dinanas mong sakit, kabigatan, di minsan hindi ka niya iniwan at pinabayaan. Amen? So, ganun ang Lord. Ganun siya. So, He gives purpose to your pain. Jesus uses your pain for a purpose. Not to hurt you. Not to hurt you. But to heal you. But to heal you. Ano bang ang pain na yan darating na araw? Gagawin ni Lord dyan na healing. Hindi painful, healing. So kaya sabi niya sa Romans 8:28, no? Sabi niya sa Romans 8:28, no? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam natin lahat, alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panuhala, sa kanilang ikabubuti. Kaya, alam natin na lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Kasama ang Diyos dyan. Hindi ka nag-iisa. At, bilang tinawag niya, ayon sa kanyang panukala, sa Romans 8:28, sa kanilang ikabubuti. Kaya meron kang pain, tinawag ka, even though you have pain now, even though you are serving God, but still you have pain, you have sacrifice, you have trials. Subalit, yung pain na yan, gagawin niyang healing, hindi para painful sa'yo. Gagawin niyang ikabubuti mo, hindi ikasasama mo. Amen? So nakukuha ninyo? Kaya ano man yung mga dinaranas natin minsan, akala natin hindi alam ng Diyos. Ano man yung dinaranas natin minsan, akala natin kahit hindi tayo nagsasalita,